yung chorus, mga kapatid. I give my mind, amen, completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life, amen. Let me live in all that's true, amen. Hallelujah. I just want to think, change my life. Change my life. Let me live in all that's true. I just want to change my life. Change my life. Amen, Lord. Let me live in all that's true. I just want to think like you. Let me live. Let me live in all that's true. I just want to think like you. Can we say amen, mga kapatid? Amen. Amen. So, ipinaulit ko yung dulong bahagi, change my life. Paki-plus lang, Sir Mary Ann, Brother Joshua. Sabi diyan, change my life. Ito yung magandang bahagi na nagsasabi, mga kapatid, let me live in all that's true. Hayaan mong mabuhay ako sa lahat ng katotohanan. At ang lahat ng katotohanan, mga kapatid, ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang katotohanan. Kaya parang ang sinasabi ng kanta, hayaan mo akong mabuhay na katulad mo. Mabuhay na kagaya mo. Hindi lang, I just want to think like you. Kundi, I just want to live like you. Gusto kong mabuhay na kagaya mo. At yan ang sinasabi ng scripture, mga kapatid, to be like Jesus. Yan ang goal natin. Perfect faith. Lahat ng perfect, mga kapatid, ay nasa Kanya. At ang ating Panginoon, ang sabi pa ng Hebrews chapter 12, verse 1, looking unto Jesus, the author and finisher of our perfect faith. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid, muli. Hallelujah, Ama naming Diyos na banal at dakila, ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, na nagtalaga ng lahat ng bagay at nagpanukala. At ang araw na ito, Panginoon, ay isa sa napakadakilang gawa mo. Salamat sa biyaya mo, sa iyong kahabagan at awa sa bawat isa amin, sa patuloy na pagpapahinuhod at pangunawa mo po sa bawat isa, sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali at pagkakasala. Patuloy na sumasagana ang iyong biyaya at patuloy naming namamalas ang pag-ibig mo at ang kabutihan mo sa bawat isa amin. Ngunit hayaan, Panginoon, naming dalangin, tulungan mo kami na masuklian ang pagmamahal na iginagawad mo sa amin, na may balik namin ang karampatang pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa iyo, ang magawa namin ng iyong kalooban at masunod ang iyong salita, at may pamuhay ang nais mo, Panginoong Diyos, lalong-lalo sa mga huling araw na ito, na alam namin, Panginoon, na malapit ng maganap at maisakatuparan ang mga bagay na nilalayon mo. Help us, Lord, sa umagang ito, sa aming pag-aaral muli ng iyong mga salita. Ikaw po ang manguna at ikaw ang mangusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Tulungan mo ang iyong lingkod na magsasalita sa umagang ito. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang mahayag, Panginoong Diyos. Lord, itong aming dalangin, itong aming pamanhik sa iyo. Mangusap ka at wag niyo po kaming lampasan sa araw na ito, Panginoong Diyos. Na wag nawang uuwi kami na wala kaming tinanggap na anuman, kundi uuwi kami na meron kaming masaganang tinanggap mula sa iyong mga salita. At may dadagdag, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa amin. Sapagkat itong aming dalangin, ito'y aming samo at ibinabalik ang papuri, pasalamat sa iyo lamang.
At inihiling ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay malaya ng makakaupo, mga kapatid. Magandang umaga sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. So salamat sa Bible study ni Brother Jeric kanina. Pagsabi pa lang niya ng kanyang topic ay nagalak na ang aking puso. At habang siya ay nagpapatuloy sa pagpapahayag, inihanda lang niya yung paksa ko na inilagay din ng Panginoon sa aking puso, mga kapatid, upang ma-share sa inyo. At yung mga awitin na ating inawit, yung handog awit nila Brother Jeff, He is All. Dito yan sa PowerPoint natin, makikita natin. At yung ginawit ni Sister Chari, Still. Pinayapa ng Panginoon ang dagat, ang hangin, sapagkat siya ang master of the wind, mga kapatid. Pero hindi lang ang Panginoon ang master, mga kapatid, ng kalikasan. Tayo rin naman ay master. When God created man, Adam, he is the master of all things. Siya ang nagmamay-ari at Panginoon ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ang Panginoon ng langit, ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Lord of heavens and of the earth. Pero nang ilikhain ng Panginoon ng tao, binigyan ng authority, siya na nakagaya ng Panginoon para pamahalaan ang lupa. Pero ang tao ay nahulog sa kasalanan, mga kapatid. Ang tao ay nadaya, nagkamali. Yung aklat ng katubusan, yung aklat na ngayon ay pagmamayari ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya yung kumuha ng aklat. Dati po ay hawak ito ni Adan. At ito ay nakita natin nung nakaraang Wednesday. Ito ay hawak na ni Adan. Naging pagmamayari ni Adan. Pero nang si Adan ay magkasala, nang ang tao ay magkasala, ito ay kinuha ulit ng Diyos. At wala nang karapat-dapat na tumingin sa aklat. Wala nang karapat-dapat na tao na humawak sa aklat, magbukas ng aklat, bumasa, sapagkat ang tao ay makasalanan na. Pero salamat ang ating Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay, tinubos tayo. At ang sabi ng scripture sa Revelation chapter 5, umawit ang mga elders, they sang a new song. Sabi doon, you are worthy to take the book. Ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat sapagkat ikaw ay pinaslang. Inalay mo ang iyong buhay at kami ay ginawa mong mga hari at pari. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, sa araw na ito ay pagpapatuloy ng ating paksa nung nakaraang Wednesday. Kaya kung hindi nyo pa napakinggan at pinakinggan yung topic natin nung Wednesday, medyo maalanganin kayo dahil andon yung introduction natin. Andon yung foundation natin ng topic na ito. Kaya napakahalaga po ng Wednesday, mga kapatid. Kung hindi man tayo nakapunta dito dahil sa mga circumstances, see to it na inaantabayan natin to sa live. Kung hindi man tayo nakapag-live dahil talagang merong mga ginawa, uploaded dito. Yung live streaming, andyan nang uploaded. Then meron pang i-upload na cut na yung preaching na lang. At kung hindi natin yung pinakinggan, problema nyo na yon, mga kapatid. At hingin nyo ng tawad dyan sa Panginoon. Sapagkat bawat salita niya ay mahalaga. So, sa umagang ito, series yung ginagawa natin, part 2 ito, pero iba-ibang topic. Pero may kaugnayan ito sa una nating tinalakay nung Wednesday na the book with the 7 seals. So, ito yung ating pangalawang bahagi. Ito yung topic natin, eat the book. At alam na natin kung ano yung aklat na ito, kaya Book of Redemption. Eat the Book of Redemption and prophesy again.
So sana matapos natin to dahil ito ay 57 slides na aking na-prepare. Sikapin ko na sana nga po, di ko alam kung ano ang nais ng Panginoon, kung matatapos ba natin to o hindi. So tayo mag-proceed. Okay, sabi sa Revelation chapter 10, nung nakaraan ay binasa natin ang Revelation chapter 5 at binasa kanina ni Brother Jeff. Sapagkat sa Revelation chapter 5, ang aklat na ito ay sarado pa, pero sa chapter 6 ay sinimulan ng Panginoon na alisin ang 7 selyo. Tinanggal niya ang mga selyo, brinake niya, inalis niya. Kapag dating sa chapter 10, nang bumaba ang Panginoon, ang aklat ay bukas na hawak niya. Sabi sa verse 8, "And the voice which I heard from heaven speak unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book," or little scroll. Sa ibang version yan ay, "Give me the scroll." And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And verse 11, "And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings." Can we say amen? Amen. So lagi nating naririnig, mga kapatid, kung magbabasa kayo ng message ng prophet, si John ay tumitipo, naglalarawan ng isang mananampalatayang kagaya natin. Tumitipo siya sa isang nobya ni Kristo, kaya kung ano yung utos ng Panginoon kay John, ay siya ring utos sa atin. Kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon kay John, the beloved, the bride of Christ that He loves, ay ipinapagawa rin niya ito sa kanila. So kung mapapansin niyo sa Revelation chapter 5, sarado yung aklat, mga kapatid. Yung unang senaryo, si Juan na propeta, isa sa sabihin natin pinakadakilang propeta, pinakaiibig ng Panginoon na apostol, estudyante. Sabihin na natin sa mga tao pang paglalarawan, isa siya sa pinakamabuting apostol, pinakamabuting propeta. At tumanggap ng napakasaganang mga kapahayagan at mga patotoo mula sa ating Panginoong Jesucristo, mga karanasan sa kanyang buhay. Pero ipinakita sa atin ng Revelation chapter 5 na si Juan ay malabis na umiiyak. Sapagkat hindi niya nakita ang kanyang sarili na karapat-dapat at wala siyang nakitang karapat-dapat na magbukas ng aklat. Sabi pa nga doon, nilumapit sa aklat. Walang karapat-dapat na lumapit sa aklat, walang karapat-dapat na kumuha sa aklat, walang karapat-dapat na magbukas ng aklat, walang karapat-dapat na bumasa sa aklat. Kaya umiyak siya. Pero salamat, sabi nga ng inawit natin at binasa kanina sa verse 5 ng chapter 5, "Behold, the lion from the tribe of Judah has prevailed." Narito, hallelujah, ang leon sa angkan ni Judah ay nagtagumpay. Kapag dating sa chapter 10, mga mahal kong kapatid, yung Juan na umiiyak, na walang confidence, ngayon ay meron ng confidence na nakikipag-usap sa Panginoon na nagsasabi,
Panginoon, akin na po ang aklat. Panginoon, nais ko po ang aklat na yan. Nanabik siya bigla sa aklat, mga mahal kong kapatid. Yung una na pinag-alinlanganan niya, kinatakutan niya, pinagdudahan niya sapagkat wala siyang nakitang karapat-dapat, pero nang kunin ng Panginoon ang aklat at buksan ang mga selyo. Ngayon sabi ng tinig sa langit, ang kaisipan ng Diyos Ama na nagsasabi, kunin mo ang aklat sa makapangyarihang anghel. At ano sabi ng binasa natin mga kapatid sa verse 10? And I took, hallelujah, and I took. Not only the Lord Jesus, yung kumuha ng aklat, hindi lamang ang Panginoon ngayon ang humawak ng aklat, hindi lamang siya ngayon ang nagbasa, mga kapatid, kundi ngayon ay tangan na ni Juan ang aklat. At hindi lamang niya hinawakan, hindi lamang niya binasa, hindi lamang pang outward, mga kapatid, sapagkat ang makita, ang mabasa, ito ay pang outward. Pero kung dadalhin natin sa spiritual, pag nakita mo ang isang bagay, kapag nahayag sa isang bagay, hallelujah, ito ay pang inward. Ang tawag dyan ay spiritual understanding. Pero ibang bagay kapag kinain mo na. Kasi kapag kinain mo, magiging parte ito ng buhay mo. Kung anong kinakain mo, magiging gayon ka. What you eat is what you live. Nalala niyo si Daniel, mga kapatid, yung magkakaibigan, nang sila ay naging bihag sa Babylonia, sila ay naparoon sa bahay-hari, kasama ng marami pang mga estudyante, mga kabataan ng mga Babylons, at ang pagkain na inihapag sa kanila ng mga servidor ay mga karne, kung ano-anong mga masarap na pagkain na merong napakaraming mga ingredients. Pero nag-request si Daniel, sabi ni Daniel at ang tatlong kaibigan niya, bigyan nyo lang kami ng mga gulay. 10 araw kaming kakain ng gulay, gulay lang ang aming kakanin. And after 10 days, mga kapatid, yung 4 na magkakaibigan ay namukod tangi sa lahat. So, natural is type is spiritual, mga kapatid. Kaya kung anong kinakain natin sa spiritual, magiging gayon tayo. Kaya kung ang kakainin natin ay ang aklat na ito, hallelujah. Kung ang makakain natin ay ang aklat ng katubusan, magiging kakaiba tayo sa lahat. Hindi mo kinakailangang ipagmalaki at sabihin ang mga bagay na meron ka, magmamanifest ito sa buhay mo. Your life will speak. Ang buhay mo mismo ang magsasalita. Your life will prophesy and speak to the people. Kayong mga babae, di nyo kinakailangang magturo at mangaral your lives. Ang mga buhay ninyo ay magiging buhay ng mga pangangaral at patotoo at propesiya sa mga tao. Amen. At hindi lamang prophesy, kundi yung mga propesiya ay inyong isinasa katuparan. Not only you will prophesy, but ang mga susunod yan, it came to pass, it came to pass, it came to pass. Amen. Hallelujah. So tayo magpapatuloy, mga kapatid. Unang bahagi, may 2 part tayong pag-aaralan. So sana matapos natin parihas. Pero kung aabutin lang natin ng first part, then on Wednesday, ang second part. So titingnan ko yung oras. Hindi tayo magmamadali. Kung makita ko na alanganin na naidugsong yung second part, then dito lang tayo sa first part. Ang first part natin is to eat the book of redemption. So lagi ko nang sinasabi, wala na tayong sariling mensahe. Ang mensahe natin ay kung ano ang salita ng Panginoon. Kaya pala ang hirap-hirap mangaral at magturo nung una sapagkat nagsisikap tayo mga manggagawa na mangaral ng mga pangaral natin. Napakadali palang mangaral kung ipapangaral natin ay si Kristo at ang kanyang salita at ang kanyang mensahe. Hallelujah. So merong tinatawag na message of the hour, mga kapatid. First quote, 1965, September 11,
sa paksa ni Brother Branham na God's power to transform. Sabi ng awit natin kanina, change my life. Panginoon, baguhin mo po, i-transform mo po ang buhay ko. Magkakaroon lamang ng pagbabago, ng transformation, kung ang mararanasan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. So ano ang kapangyarihan ng Diyos na magbabago sa atin, mga kapatid? So ito yung topic ni Brother Branham. God's power to transform. Sabi sa unang bahagi, ang keyword natin ay believe God. Paano kakainin ng aklat? Kinakailangan mong sampalatayanan ang Diyos. Ang pagkain ay pagsampalataya, mga kapatid. So, ang unang bahaging titingnan natin ay believe God. Sampalatayanan mo ang Diyos. Sa paragraph 251, sabi ng message, come back to the Word. Bakit pinababalik tayo sa salita? Nawala tayo sa salita. Mensahe yan na napapanoon. Come back to the Word. Kaya kung wala sa tamang kalagayan ang ating buhay, kung walang, sabi natin, kung wala sa tamang kalagayan ang mga bagay na nararanasan natin, mga kapatid, individual man o sa pamilya, o sa iglesia, ang kailangan lang natin, come back to the Word. Wala tayong ibang pwedeng balikan ang salita, at kapag nakabalik ka, take that Word. Amen. Kunin mo ang salita na yan. Take it. Ano sabi ng Panginoon kay John? Take it, John, and eat it up. Kunin mo ang salita. Huwag mo lamang pakinggan. Huwag mo lamang basahin. Kunin mo. Kung lumayo ka sa salita, bumalik ka. At kunin mo ang salita. At kainin mo. Amen. Ibig sabihin, sampalatayanan mo ang salita. Paniwalaan mo ang Diyos at sampalatayanan mo ang kanyang salita. At ito ay lalago. Lalago ang buhay na nasa iyo. It will grow. It's got to grow. God's transforming power that brought it up in the first place. So ano daw yung transforming power ng Diyos, mga kapatid? Ang kaniyang salita. Kaya kung hindi natin papahalagahan ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo lalago. Kung babaliwalain natin ang mga pagtuturo at mga pangangaral, at babaliwalain ang mensahe, ang pagkaing napapanahon, hindi tayo lalago. Iba ang pagkain ng manok sa pagkain ng agila. Ang pagkain ng agila ay ang mensahe sa kanyang panahon. Amen. Hallelujah. So ang God's transforming power ay ang salita ng Diyos. Say amen. Tanggapin lang natin ang tanggapin ng salita at ating isubo, mga kapatid, sampalatayanan natin. Amen. Tuloy natin. Sa paragraph 252, nilarawan ni Brother Branham si Enoch na na-rapture. Sabi dito, Enoch was translated from death by God's transforming power. Nung nakaraan, ipinangaral ni Brother Alex na tayo ay inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Pero dito si Enoch, hindi niya naranasan ang kamatayan, mga kapatid. Enoch was translated. Naranasan niya ang rapture by God's transforming power. Alin ulit yung transforming power ng Diyos? Ang kaniyang salita. What did God do that for? Bakit ginawa yan ng Diyos? Bakit merong Enoch na isulat sa Biblia? Bakit merong Enoch na isinulat si Pablo sa aklat ng Hebreo? Sapagkat ang sabi dito ng prophet, upang ito ay maging tipo at larawan sa magaganap na rapture sa iglesia ng Panginoong Diyos. Kung ano yung naranasan ni Enoch, ay gayon din dapat ang maranasan natin. Anong sabi ni Pablo sa Hebreo chapter 11, mga kamadid? Bakit si Enoch na rapture? Bakit si Enoch inilipat sa langit mula sa lupa? Bakit si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan? Ang sabi doon, sapagkat si Enoch ay lumakad
na kasama ang Diyos. Si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos na nagbibigay ng patotoo. Na nagbibigay lugod sa Diyos. Amen. Lumakad si Enoch na kasama ang Diyos, na binibigyan ng lugod ang Diyos. Mga kapatid, kung nababasahin, alam nyo na yan. At nasabi doon, meron siyang testimony. Ano yung testimony ni Enoch, mga kapatid? He had a testimony that he pleased God. At paano natin mabibigyan ng lugod ang Diyos? Simple lang, mga kapatid. Pwede nating bigyan ng lugod ang Panginoon sa papuri natin, sa pagtugtog natin, sa pag-awit natin, sa pagdalo natin ng gawain every Wednesday and Sunday. Pero ang kinalulugdan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, gawin ang kanyang kalooban. Amen. Hindi lamang pag-araw ng Miyerkules, hindi lamang pag-araw ng Linggo, gawin ang kanyang kalooban kahit nasaan tayo. Ipamuhay ang kanyang salita kahit nandun lamang tayo sa bahay na walang nakakakita sa atin. Ang nakakalungkot sa mga kapatiran, nagiging Kristiyano lang pag Linggo, pag Miyerkules. Ang damit ay pang-Kristiyano. Sa mga babae nakapaldan, nakabistida. Ang mga brother nakapantalon, ang gandang tingnan, ang gandang pagmasdan, kahali-halina. Kalugod-lugod sa Diyos. Pero pag Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, kalugod-lugod sa kanyang paningin at sa kanyang gusto. Hindi gusto ng Diyos, kundi gusto niya sapagkat ito ang magaan para sa Kanya. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, ang pagsunod natin sa Kanya, hindi lamang pang Miyerkules at pang Linggo. Sa bawat sandali po ng ating buhay. At kung naghahangad tayo at nagnanasa ng rapture, ito ang mensahe ng Diyos sa inyo sa umagang ito. Believe God. Believe His Word. Nilarawan din ng Panginoon, ni Brother Branham, ang Panginoon, sabi dito, Jesus' body was quickened after it was dead. So merong Enoch na hindi namatay, at ngayon ang ating Panginoon, naranasan na ang kamatayan. Ipinako siya sa krus, inilibing, mga kapatid. Pero sabi dito, ang katawan ng Panginoon ay na-quickened. Ang katawan ng Panginoon ay nabuhay na magmuli mula sa kamatayan. And in the grave, Jesus' body was quickened by the Word of God. Amen. Naranasan ng Panginoon ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At siya kasi yung salita. Di ba? Walang makakapigil sa Kanya para muling mabuhay sapagkat siya mismo ang salita. Sabi dito, Jesus' body was quickened by the Word of God and transformed from a dead, cold image to a resurrected, glorified Son of God. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Mula sa malamig na bangkay ng katawang pisikal ng ating Panginoon na binalutan ng linen, yung katawan ng ating Panginoon na sugatan, nagdugo, nangitim, nawala ng hininga, binuhat ng mga alagad at inilibing sa isang libingan. Pero muling nabuhay ang katawan ng ating Panginoon. Ano sabi pa dito sa pagpapatuloy ng 253? Kinote ni Brother Branham ang Psalm 16:10. Sabi dito, if you want to put it down, 16:10 of Psalms said, so merong prophecy sa book of Psalms na nagsasabi, I will not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. So that is prophecy. At kung ano yung sinasabi ng prophecy, ito ang nangyari. Sa pagpapatuloy, sabi dito sa paragraph 254, that word has come to pass. Ang alin? Yung Psalms 16:10. Kinakailangan yung hula na yon ay may sakatuparan sapagkat ito'y salita ng Diyos. At ang sabi ng prophet, tumungo siya ngayon sa mga mananampalataya. Plant it in your hearts if you want to go in a rapture.
Amen. Alin yung kinakailangang makapunta sa puso natin? Yung kaniyang salita. Kinakailangan yung salita ng Diyos, hindi lamang dito. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kinakailangan yung salita ng Diyos, hindi lamang dito. Mga preacher, magaling tayo dito. Kagabi nagbubulay ako, tumatawa ako sa aking sarili. Ang ganda ng paksa. Nagbubulay ako, sabi ko, Panginoon, ang ganda ng paksa. Pero ang hirap ipamuhay. Ang ganda ng paksa, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa ganda ng paksa. Pero sabi ko, ang hirap sampalatayanan. Ang hirap gawin. Ang hirap paniwalaan. Kaya kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, mga kapatid, kung walang binhi na nasa atin, hindi natin kaya. Pero salamat, napakinggan natin ng Wednesday, merong mga predestinadong binhi. Merong mga tao ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero bago pa itatag ang sanglibutan. Amen. Sabi dito, tiyakin niyo mga kapatid ko na ang salita ng Panginoon ay nasa inyong puso. Nasaan ang salita ng Diyos dapat? Sa puso niyo. Hindi dito, sa building na ito. Pag alas 12, pag alis natin, wala na yung word dito. Dapat yung word nando sa puso mo. Para kahit saan ka pumunta, meron kang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Para kahit saan ka magpunta, meron kang panalangin sa Diyos. Para kahit saan ka magpunta, tama ang paraan ng mga bagay na ginagawa mo. Pero kung ang salita ng Diyos hanggang dito lamang sa building na ito at paglabas mo sa gusaling ito wala na, wala sa puso mo, huwag kang umasa sa pag-agaw. Ang makakaranas lamang ng salita ng Diyos ay laging nasa kanilang puso ay ang mga taong may binhi ni Kristo. At sana lahat tayo ay may binhi ni Kristo. Sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, merong binhi ng Diyos. So, ang ganda niyan, plant it in your heart, tiyakin ninyo ng salita ng Panginoon ay nasa inyong puso. Another thing, sa pagpapatuloy ng paragraph 254, if you want to be Christians genuine, so mayroon palang mga Kristiyanong genuine, ibig sabihin totoo. Kristiyanong genuine, alam niyo mo ibig sabihin ng genuine? Real, not fake. Hindi mapagpanggap, hindi pang-araw lamang ng linggo, pang-araw ng gawain, kundi pang-araw-araw na buhay. Kristiyano. At kung gusto nating maging araw-araw ang buhay natin na Kristiyano, place this word. Saan? Sa inyong puso. Kaya malalaman nyo kung ang salita ng Panginoon nasa puso niya, mga kapatid. Sa panahon na kung nasaan man kayo, andyan ang salita. Hindi sa building lamang na ito. Sabi pa dito, as I believe it was Ezekiel, God said, take the scroll and eat it up. Sabi ni Brother Branham, naniniwala ako na ito si Ezekiel sa lumang tipan, na sinabi ng Diyos, kunin mo ang aklat at kainin mo. Bakit kinakailangan ipakain ang aklat? Sabi ng prophet, that the prophet in the word would become the same. Kapag kinain pala ng propeta ang aklat, siya ay magiging kagaya ng salita. Amen. Hindi lamang magiging kagaya ng kaisipan, kundi magiging kagaya niya mismo. Amen. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, sabi pa dito, and every promise in there has to manifest itself because it's God's original seed. Kinakailangan lahat ng pangako ng Panginoon na nababasa natin at napapakinggan, hindi lamang natin ini-enjoy dahil napapakinggan natin o naririnig natin sa mga pagtuturo at pangangaral. Sabi ng Biblia, lahat ng mga pangako ng Panginoon ay kinakailangang mahayag sa buhay natin. Amen. Napakasarap i-enjoy ng salita ng Diyos, mga kapatid, kapag naririnig natin. Kapag ipinapangaral ang mga pangako
Napakasarap pakinggan. Nagbibigay ng comfort sa atin na merong rapture, na merong bagong langit at bagong lupa. Pero sabi dito, hindi lamang yan mananatiling pangako. Yan ay magmamanifest. Kaya sana alam natin kung ano po yung mga pangako ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Para alam natin kung ano na po yung nagmamanifest sa atin. Amen. Paano mo malalaman na meron nang nagmamanifest sa iyo? At paano mo hihintayin na merong magmamanifest isa sa mga araw na ito kung hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos? Kinakailangang alam mo ang kanyang mga pangako. Kinakailangang alam mo ang kanyang pangako na sinasabi ng kasulatan at hinihintay mo ito ng merong pag-asa. Hinihintay mo ito ng merong pagtitiis. Amen. Kaya kahit anong hirap ng mga pinagdaraanan mo, pinagdaraanan natin, nagpapatuloy ka sa gawain, nagpapatuloy ka sa paglilingkod, dahil alam mo na merong pangako ang Diyos sa iyo at pinangahawakan mo. Pero kung wala kang pangako na pinangahawakan, pangako ng Diyos, kung hindi mo ito nalalaman, walang dahilan para lumigaya kang nagpapatuloy sa paglilingkod. Gaano karami ang alam natin na pangako ng Panginoon sa buhay natin? Try nyo ang i-enumerate ngayon sa isip niyo. Bride, ilan ang alam niyong pangako ng Panginoon sa inyo? 1, 2, 3, 4, 5? Ilan? Brother Ryan, Kuya Ryan, rapture, 1. 2, body change. 3, makakasama ko ang Panginoon. Saan? Sa bagong langit at bagong lupa. Sa millennium, sa 1,000 years. Ang dami! Mag-enumerate nga kayo. Brother John Dylan, bang alam mong pangako ng Panginoon sa iyo? Brother Christian, magbigay ka nga ng 1, maliban doon sa sinabi ko ng 5. Ano ang pangako ng Panginoon na pinangahawakan mo liban doon sa 5 sinabi ko? Bakit ka nagpapatuloy? Bakit andito ka? Meron ka bang pinangahawakan na pangako ng Panginoon na sinabi sa iyo? Ano, Brother Christian? Meron ba? On the spot, Brother Christian. Mamaya, i-chat mo na lang sa akin. Sister Rina, bukod sa 5 sinabi ko, ano pa po yung pangakong pinangahawakan mo? Well, pangako yan ng Panginoon, pero sa atin na yan eh. Ang pangako niya, ibabalik tayo doon. Narinig natin nung Wednesday ng eternal life, nasa atin na, mga kapatid. Hindi ito ibinibigay sa atin. Nasa atin na to dati pa. We are eternal. Sa daming pangako ng Panginoon na kinakailangang mahayag, nahahayag sa buhay mo. Amen! Amen! Parang wala yatang pangakong nahayag sa inyo, mga kapatid. Sana nga meron kayong pinangahawakan na pangako ng Panginoon. Sa mga may karamdaman, may pangako ang Panginoon sa inyo na kagalingan. At kung mamatay man kayo sa pisikal, hindi pa dumarating ang Panginoon sa pag-agaw, may pangako ng muling pagkabuhay sa mga patay. May pangako na paraiso para sa inyo. Kaya ang mga anak ng Diyos, bagamat totoo in physical, in natural, nalulungkot tayo pag may pumanaw na mahal sa buhay. Pero deep inside, merong kagalakan at katuwaan sa puso natin. Sapagkat alam natin na yung mahal natin sa buhay ay nagpahinga lamang at nagpapahingalay na ngayon sa piling ng Diyos. Sa mga may pangangailangan, may pangako ang Panginoon sa inyo. Nabubuksan niya ang durungawan ng langit. Amen. Kaya dapat alam natin yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Amen. Tayo magpatuloy. Sa pagpapatuloy ng paragraph 254, sabi dito, don't you let some educated theologian out here try to pump it out of you. Huwag niyong hayaan ng mga magagaling, na mga may pinag-aralang mga teologo na nariyan, na ipamp ang puso niyo, na pagsabihan kayo ng kung ano-ano, na turuan at pangaralan kayo dahil sa dunong nila. Huwag niyong hayaan na ipamp yung puso niyo. Huwag niyong hayaan na isprihan kayo ng mga karnal na kaisipan, ng science at karunungan at ng edukasyon. Huwag niyong hayaan ang maging laman ng puso niyo ay edukasyon lamang. Mga mag-aaral,
Huwag niyong hayaan ang maging laman ng inyong puso ay ang mga bagay na nakikita natin sa paligid. Science is good. Technology is good. Because of the science and technology, may mga cellphone tayo, may mga gadgets tayo, pero huwag niyong hayaan na ang science ang maging laman ng inyong puso na nagpapatibok ngayon sa inyo. Hindi kayo bubuhayin na yan. Papatayin kayo na yan. Ang kinakailangan ang maging laman ng ating puso ay ang kanyang salita. Ang laman ng ating puso ay pananampalataya. Have faith in God. Believe. Narito ang 7 nilista ko, mga kapatid. Ilista nyo na lang, din tayo magbabasa. John chapter 14 verse 1, sabi ng ating Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Ano sabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid? Huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Maniwala kayo sa Diyos at maniwala rin kayo sa akin. Godhead. Anong kalagayan ng ating puso ngayon? Troubled? Nahati sa dalawang bahagi yung tinuran ng ating Panginoon. Let not your heart be troubled. Bakit sinasabi ng Panginoon, let not your heart be troubled? Alam ng Panginoon na normal sa buhay ng mga tao ang laging merong kabalisahan at kagulumihanan. Sabi pa ng aklat ng Job, mga kapatid, ang ipinanganak ng babae ay lipos ng kabagabagan. Hindi ko alam kung ano po ang buhay ninyo. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa inyong tahanan sa pagitan ng mga mag-asawa dito. Hindi ko alam kung anong uri ng pamilya ang meron kayo sa inyong mga tahanan. Anong klase at anong uri kayong mag-asawa. Ang relasyon ng ama sa kanyang anak, ang relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung payapa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko alam kung payapa ang inyong pamilya sa inyong tahanan. Gaano ka-still ang buhay natin araw-araw, mga mahal kong kapatid. Gaano kapayapa, kasaya ang buhay natin araw-araw. Ang relasyon natin sa isa't isa. Sa mga mag-asawa, sa mga mag-ama, kayo ang nakakaalam ng relasyon nyo sa isa't isa, mga mahal kong kapatid. At hindi natin yan may tatago sa Diyos. He knows that. At sinasabi muli ng Panginoon sa umagang ito, let not your heart be troubled. Ayusin niyo ang problema niyo. Kung merong kasalanan, pagsisihan niyo. Magpakumbaba kayo sa Diyos. Believe God! Hindi pag sinabing believe God, oh Panginoon, naniniwala ako sa iyo. No! Pag sinabing naniniwala ka sa Diyos, itatama mo ang buhay mo. Ililinya mo ang iyong sarili sa Kanyang salita. Kung merong mga asawang babae hindi nagpapasakop, kung merong troubles, hindi lumalago, walang kapayapaan, walang kaginawaan, it's about time. Itama niyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos at sa harapan ng inyong asawa. Kung merong mga bagay na hindi tama sa puso niyo na bumabagabag, panahon na para isuko yan sa Diyos. Believe in God. Next. Pag pinag-usapan ang paniniwala sa Diyos, it's about faith, mga kapatid. Sabi ko nga, ang ganda ng exhortation ni Brother Jeric. It's all about faith. Tanggapin mo ang salita. Pakinggan mo ang salita. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God.
Amen. Another thing, faith without work is dead. Kaya ang pananampalataya hindi lamang hanggang pakikinig. Ang pananampalataya ay merong kaakibat na gawa. Kapag ang tao nagsasabing naniniwala ako sa Diyos, nakagaya ng mga taong nasa labas, naniniwala din sa Diyos, pero hindi nagsisisi sa kasalanan, hindi yung totoong paniniwala. Ang totoong naniniwala sa Diyos, sumusunod sa Kanyang salita. Ang totoong naniniwala at sumasampalataya sa Diyos, may sasakatuparan niya ang Kanyang salita. Sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi ni Brother Branham, works is faith expressed. Topic na yan mismo, title niyan mismo ng prophet. Ang mga gawa ay pagpapahayag ng pananampalataya mo. Another niyang sinabi, faith is a revelation of the will of God. So halos mga sinabi ng mga kapatid natin. Di ba? Kinote pa. Ang pananampalataya ay kapahayagan sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa dapat mong gawin. At pag pinag-usapan ng pananampalataya, mga mahal kong kapatid, kung ang pananampalataya ay may kaakibat na gawa, sabi ng propeta, kung ang mga gawa ay pagpapahayag ng iyong pananampalataya, ibig sabihin, ang totoong pananampalataya ay gumaganap sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang totoong pananampalataya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Ano sinabi ng ating Panginoon nang siya'y magkatawang tao? Sa John chapter 4, verse 32 to 34, ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Kaya hindi tayo lalago, mga mahal kong kapatid, na wala tayong pananampalataya. At ang pananampalataya sa atin bilang nasa mensahe, ang pananampalataya natin ay iba ang definisyon natin sa pananampalataya ng mundo. Ang pananampalataya na word, na salita, na merong definisyon ay iba ang definisyon natin sa mga denominations. Dahil sa mga denomination, ang pananampalataya sa kanila, pag naniwala ka sa Diyos, ligtas ka na. Kahit naninigarilyo ka pa, kahit nagsusugal ka pa, ligtas ka, basta naniniwala ka sa Diyos. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Biblia. Ang totoong nananampalataya sa Diyos, may nababago sa kanyang buhay. May nababago araw-araw sa kanyang buhay. Merong nawawala at merong naidadagdag sa kanya. Amen. Kasabi ng ating Panginoon, ang pagkain pala natin, i-relate natin sa paksa natin, ate it off, ang pananampalataya, ang pagkain natin, sampalatayanan ng Diyos at ang pagsampalataya sa Diyos ay gawin ang kanyang kalooban. Nabuo po ba yung puzzle, mga kapatid? Nabuo po ba? Napag-connect po ba natin? Paano natin kakainin ang salita ng Diyos, ang aklat? Paniwalaan ng Diyos. At ang paniniwala sa Diyos ay kapahayagan sa kanyang kalooban. At paggawa sa kanyang kalooban, pagsunod sa kanyang salita. At ito pala yung pagkain natin. Amen. Last, to live is Christ. Sabi ko nga, kung ano yung kinakain niyo, magiging gayong kayo. Kaya kung ang kinakain natin ay ang salita, ang aklat na ito, mga mahal kong kapatid, sabi ni Pablo sa Filipos 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain.
Ang mabuhay ay para kay Kristo. At ang kamatayan ay malaking kapakinabangan. Hindi ka mamamatay na wala kang naging ambag sa kaniyang katawan. Hindi ka mamamatay na wala kang nagawa para sa glory ng Panginoon. Sana, kung meron man ditong mga matanda nang dinaabutin pa ang pag-agaw, umukit ang inyong pangalan, maging makasaysayang kayo na mananampalataya sa dakong ito ng La Purisima. Si ano? Pero kung ayaw niyong maranasan ng kamatayan, ipag-pray niyo sa Panginoon, nasain niyo, Lord, kung talaga pong malapit ka ng, malapit mo na pong sa katuparan ng iyong pangakong pag-agaw, Lord, kahit 80 na po ang edad ko, gusto ko pong maranasan na salubungin kang buhay ako. Lord, may karamdaman ako ngayon, may taning na ang buhay ko. Kung totoong malapit na sa katuparan ng ang pangako mong pag-agaw, Lord, bigyan mo pa ako ng kaunti pang lakas para ipagpatuloy ang laban na ito sa pisikal ko. Palakasin mo pa ang aking espiritu. Kung hindi man ako gagaling na sa pisikal na ito para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, Lord, so be it. Pero hayaan, Lord, kung maari, maranasan ko na salubungin ka sa mga alapaap. At kung mamamatay man ako, Panginoon, ito ay kapakinabangan. Amen. Believe God, mga kapatid, unang paraan na makikita natin sa pagkain. So, wala pa tayo sa pinakalundo natin. Brother Ochot, pang ilang slide na yan? Yan? 16. So, 57 slide, talagang hindi natin naabutin. Baka nga, di po natin matapos itong part 1. Itong part 1, merong 5 quotation, mga kapatid. Sabi ko nga, magiging series ito. So, hindi natin mamadaliin. Next. Quote number 2. Another preaching ng prophet, 1965, September 19, sa kanyang paksa na thirst. Ang keyword natin, became part of each other. Magiging parte kayo sa isa't isa. May clue na, may nahit na tayong keyword kanina. Bakit ipinakain kay Ezekiel yung aklat? Ang sabi ng prophet, upang ang propeta at ang salita ay maging isa. Bakit kinakailangan kainin ng aklat? Upang ang propeta, ang lingkod ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang nobya ni Kristo, at ang salita ay maging parihas. Amen. So magiging kaparihas natin ng Panginoon at magiging kaparte natin siya kung kakainin natin ang kanyang salita. Amen. So, babasa tayo, mga kapatid. Sabi dito, isang slide lang ito, dito sa message na ito. He said, take the scroll and eat it. Then the prophet and the scroll became part of each other. And that's the believer when he receives the Holy Spirit. Amen. Ibig sabihin, yung salitang nasa puso mo, yung salitang napakinggan mo, ay hindi lamang salita na galing sa tao na walang buhay, kundi ang salita na tumatahan sa puso mo ngayon ay salitang merong buhay dahil ito ay totoong salita ni Kristo. When you receive the Holy Spirit, kapag naranasan natin ang bautismo ng Espiritu Santo, maranasan ang new birth sa pagpapasimula, the earnest of our inheritance. Nang tayo ay sumampalataya, Episo 1:13, nang marinig natin ang ebanghelyo ng ating kaligtasan, tayo ay kanyang sinelyuhan. Amen. At ibinigay sa atin na pauna ang kanyang Espiritu. We have the earnest of our inheritance. Meron ng selyo ang bawat anak ng Diyos. Amen. Yung selyo na yan, dati pa, pero ngayon ipinakita kung nasaan yung selyo. Inilantad ng Panginoon kung nasaan yung selyo. Ang selyo ay nandoon sa inyong kaluluwa. Amen. Pagpapatunay lamang yan na kayo ay property ng Diyos. Na kayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Na kayo ay lupain ng Diyos. Amen. Di ba? Sabi ng Biblia, sa talinghaga ng ating Panginoon, merong 4 na uri or klase ng lupa.
Kung titingin kayo sa paligid, napakalawak ng lupain. May kanya-kanyang titulo yan, mga mahal kong kapatid. May lupang madamo, may lupang batuhan, at lupang nasa gilid ng kalsada. Pero sabi ng scripture, merong lupang maganda. At ang paglalarawan ng lupaing ito, mga mahal kong kapatid, ang puso natin. Tama ba? Ibig sabihin, ang puso natin ay inilalarawan sa kagaya ng lupa, at ang nagmamay-ari ng lupaing ito, hallelujah, ang nagmamay-ari ng buhay natin ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Una, nang makita niya ang lupain, ang puso natin, bakante pa. Pero nang bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa, binayaran niya ang lupa. At nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon ng tipan. Sabi ng Panginoon na umangkin muli sa lupa, bibilhin ko na ang lupang yan. Kahit tila ba, pangit pa, kahit wala pang pananim, kahit wala pang nakatayong bahay, kahit wala pang makikitang anumang ganda, akin na ang lupang yan, gusto kong bilhin na yan. At pagkatapos ng kasunduan, merong pipirmahan, sisilyuhan. Tama ba? Kahit wala pang nakikitang anuman doon sa lupa, kapag yan nabili na ng may-ari, ng magmamay-ari, meron na yang selyo. And that's the earnest of our inheritance. Pero hindi lang ang hulugan na may selyo na tapos na. Di ba? Ngayon na pagmay-ari na ng Panginoon ang buhay natin, ang puso natin, yung bakante na walang laman, aayusin niya ngayon. Amen. At tinamnan niya ng binhi. At ang binhi ay lalago. Ang binhi ay mabubuhay, mamumunga. Amen. At kung bahay pa, kagaya rin ng bahay, na yung lupa, tinayuan ng bahay, tinayuan ng templo. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong ibig ko sabihin, mga mahal kong kapatid? Episo 1:13. Nang tayo ay sumampalataya, tinanggap na natin ng Espiritu ni Kristo. Taglay natin ng Espiritu ni Kristo. Pero ang Espiritong taglay natin, kinakailangan pang lumago. Patuloy na makipagkaisa kay Kristo. At isang araw, kapag nakita ng Panginoon na tayo ay nasa hustong gulang na sa pananampalataya, nakagaya ng isang Kristiyano na sa edad na 30 anyos nang tanggapin si Kristo, nang malaman niya na kinakailangan niyang magpabautismo, magsisi, babautismohan siya sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang una nating naranasan, sa mga nakaranas ng bautismo sa tubig, nagsisi tayo, nagpakumbaba tayo, at sumampalataya tayo sa Panginoon na kinakailangan natin itong gawin para sa ikakalinis natin. Para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naintindihan natin ng salita, tinanggap natin ng salita, nasa tama tayong pag-iisip, alam natin kung anong tama at mali, nagpabautismo tayo sa lingkod ng Panginoon. At ganito rin yung mga binautismuhan ni Juan Bautista sa kaniyang panahon. Ganito rin ang binautismuhan nila Pedro sa tubig, mga nasa hustong gulang. Hindi ka pwedeng magbautismo ng bata pa. Kaya ang bautismo ng Espiritu Santo sa atin, ang sabi ni John the Baptist, si Kristo, ang ating Panginoon mismo, ang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. At hindi magbabautismo ang Panginoon. Siya ang ating pastor. Tama ba? Siya ang ating dakilang pastor. Hindi siya magbabautismo ng isang Kristiyanong bata pa. Kinakailangan nating lumago. Kinakailangang mapuno tayo ng salita. Siya na salita. Siya na nananahan sa atin sa anyong salita. Part of our inheritance. Isang araw, ipoproklama tayo ng Panginoon sa mismo magbabautismo sa atin. Karapat dapat kang tumanggap ng kapangyarihan, ng authority and power. Full adoption. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid?
Kaya kung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, sinunod natin ang Kanyang salita at patuloy na sinusunod ang Kanyang salita, tayo ay nagiging parte at patuloy na nagiging kaparte niya, mga kapatid. Amen. Pagpatuloy natin, quote number 3, sa paksa ng prophet na trying to do God a service without it being God's will. November 27, 1965. Sabi niya dito, kung tayo ay nakikipag-isa sa Kanya at nakipag-isa na sa Kanya, sinampalatayanan natin ang Kanyang salita, then kinakailangan nating ingatan ang pakikipag-isang ito. Amen. Grieve not the Holy Spirit, na siyang selyo natin, sabi ni Apostol Pablo sa Epistle 4, until the day of our redemption. Grieve not the Holy Spirit. Kung ako nagkakamali, Epistle 4:30. Tingnan nga natin. Ang ganda ng verse na ito. So hindi ko to, wag mo nang alisin dyan, Sir Marian. Basahin na lang natin. Samahan niyo ko sa Ephesians 4. So 11:40 na, mga kapatid. Ephesians 4 verse 30. Sabi dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Kayo ay silyado hanggang sa araw ng katubusan. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. So, itong mga may silyo, sinilyuhan, isang lupain na wala pang itayong bahay, wala pang pananim na natanim, meron pang mga bitterness, meron pang malice, meron pang angry, meron pang clamor, at kung ano-ano, evil speaking. Tama ba? Pero taglayan natin ang Espiritu ni Kristo. Taglay natin ang Kanyang salita, pero meron pa rin tayong mga salitang nabibitawan na hindi tama. Ang ating puso, kung minsan, ay nagtatampo pa, naiinis, nagagalit. Meron pang mga bagay na hindi tama sa atin, pero salamat, may bumili na sa atin. At siyang bahalang mag-ayos ng lupang yan. Kung nais na tayuan ng templo yan, para mahayag ang Kanyang kaluwalhatian, gagawin niya yan para sa Kanyang pangalan. Siya na ang nagmamay-ari ng lupa. Pagmamay-ari niya tayo, at hindi hayaan ng Panginoon ng ating mga puso ay manatiling giba at sira. O kaya ay walang anumang laman. Ang Diyos ang mag-aayos niyan. Amen! Hallelujah! At kinakailangan nating ingatan ang mga salitang nilalagay ng Panginoon sa ating puso. Basahin natin paragraph 319. Notice, God told the prophet, said, eat the scroll in the Old Testament. Si Ezekiel na yan. Merong Ezekiel na pinakain din ng scroll. Then the prophet of New Testament, he said, eat the little book. Sino yon? Si John, the beloved. So may dalawang propeta ang kumain ng aklat. Ang una ay si Ezekiel. Ang pangalawa ay si John, the beloved. Sabi diyan, eat the little book. Why? Bakit kinakailangan kainin ang aklat? Upang si Ezekiel at si Juan na minamahal ay maging kaisa ng salita. Naging kaisa ni Ezekiel ang salita. Kamero siyang thus says the Lord. He prophesied. Naging kaisa ni Juan ang salita. He prophesied. He foretell the things kung anong mga mangyayari. Kaya kapag ang isang tao ay naging kaisa ni Kristo, you must prophesy again. Hindi natin naabutin yung part 2, mga mahal kong kapatid. Pero meron tayo nakikitang pattern. Hindi lamang po ang propeta ang nakikipag-isa sa salita. Tayo din. At kung tayo ay nakikipag-isa sa Kanya,
Tuloy natin, ang ganda ng mga pangungusap dito ng propeta. Paragraph 320. God has promised His word, how it would be fulfilled and how it would come to pass when He chose His bride. How it would be done. Nangako ang Panginoon sa Kanyang salita. Paano mangyayari ito? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Ang mga pangako sa Biblia, paano mangyayari ang mga salita na nakahula sa nobya ni Kristo? Paano ito mangyayari? Paano mangyayari ang mga nababasa natin? Tayo ay predestinado. Tayo ay tinawag. We are justified, sanctified, glorified. We are elected, chosen sons of God. We are holy. Tama ba? Paano ito mangyayari? Pero sabi ng propeta, pangako niya yan siya ang gagawa. Pangako niya siya ang gagawa. Ipinangako paano ito mangyayari, paano ito matatapos nang pumili siya ng nobya. Nang pinili niya kayo, alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Brother Unad, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kainin mo ang salita. Huwag kang matakot. Ano man ang sabihin ng mga tao, huwag kang matakot. Tanggapin mo lang ng tanggapin ng salita, paniwalaan mo. Minsan natatakot tayo mga kapatid, kayong mga kapatid natin na mga nagsusuot pa rin ng hindi tama. Hindi komportable sa paraan ng tamang kasuotan. May takot at pag-aalinlangan sa puso. Mga kapatid ko, kung mananatili kayong ganyan, madadatnan kayong hindi handa. Ito ang masakit. Ito ang masakit. Kung mananatili kayong ganyan, sabi ng propeta, baka wala kayong binhi. Pero sa mga may binhi, araw-araw, matututunan niyong gawin ang kanyang salita. Day by day, every day, matututunan niyong mahalin ang kanyang salita at maging kaisa na niya. Na dati hindi naman ganyan kamisan. Pag may ini-invite ako, yung pinsan ko lagi kong ini-invite, pag tinitingnan ko yung mga pinsan ko na sinasabayan ko magsimba, parang Lord, imposible naman to magbago. Tinitingnan ko yung mga ugali nila. Parang hindi ko alam kung paano sila tatawagin ng Diyos. Tapos iisipin ko na lang, Sister Eli nga dati ganito eh. Sister Eli nga, nung makita ko, bulaw yung buhok, maikli yung buhok, ang ikli ng suot. Pero ngayon, iniisip ko na lang, Sister Maricar nga eh. Si May Clemente nga, dati nagpapatayan ng waiting hanggang ngayon. Pero hindi na siguro. Tapusin mo na yan, Brother Clemente. Nangungusap ang Panginoon sa iyo ngayon. Stop it. Iniisip ko, ano nga, ganito dati. May mga pinsan ako, lagi ko lang silang pinapaalalahanan. Yung mga message, isinisend ko sa group namin ngayon, ng mga pinsan ko, mga kapatid. May kinalaman yan sa part 2 natin, end time evangelism. Thou must prophesy again. Dahil kapag kinain mo ang aklat, hindi pwedeng wala kang gagawin. Thou must prophesy again to all the people. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang na Kristiyano. Hindi pwedeng Kristiyanong nakaupo ka lang pag-araw ng linggo. Pag wala kang kinakain, wala ka talagang sasabihin. Pero kapag meron kang kinakain, patutunayan mong masarap ang pagkain na kinakain mo. Ipapaalam mo kung saan galing ang kinakain mo at kung ano ang meron sa pagkain na kinakain mo. Tanggapin man nila o hindi, magsasalita ka at makikita yan sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Hindi natin alam paano mangyayari ang mga bagay na naririnig natin, pinag-aaralan natin, pero nangako ang Diyos. Tandaan niyo yung pangakong yan, wag niyong kalilimutan. Nangako ang Diyos na siya ang bahala. Sabi ni Pablo, siya nagpasimula sa inyo ng mga mabuting gawa. Siya rin ang tatapos nito. Kung siya ang naglagay ng pagnanasa sa inyong puso para gawin ang kanyang kalooban, siya rin ang gagawa nito sa inyo. Just believe. Believe. Wag na wag niyong pag-aalinlanganan ng kanyang salita.
Wag na wag niyong kokontrahin ang kanyang salita. Wag na wag kayong magagalit o magtatampo sa salita ng Diyos. Tanggapin niyo ito ng buong buo. Amen. Hallelujah. Siguro tapusin na lang natin itong hanggang quote number 3. Yung part 1 natin hanggang quote number 5, mga kapatid. Meron akong quote na 7. Yung part 2 natin, 2 quote na lang pero mahaba. Next, sa magpapatuloy ng 3:20. Sabi ng prophet, it's happening right before you in the name of the Lord. And that's by the original word. The evening time message is here. Anong ibig sabihin niya? Balikan nga natin to. Hindi natin alam kung anong mga mangyayari at paano natin magagawa ang mga bagay-bagay na nakahula para sa atin, mga pangako ng Diyos. Pero ang Diyos ay nangako. Malakay chapter 4. He will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord. And He will turn the hearts of the children to their fathers. And He will turn the hearts of the father to the children. And the children to their fathers. Alam nyo, meron ng nangaral na pastor na ang hearts na tinutukoy doon, mga mahal kong kapatid, ay ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, itatama ng Diyos ang ating puso, ang paraan ng ating paniniwala sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya. God will restore. Ibig sabihin, tama na yung kalagayan natin dati, nawala lang tayo, kaya ano yung binasa natin kanina sa unang quotes natin? Come back to the Word. Nawala ka sa salita, kaya ganyan ang buhay mo, bumalik ka sa salita. At ang magre-restore sa'yo, pabalik sa salita, ay ang mensahe sa kapanahunan. Kaya kung hindi natin matatanggap ang mensahe sa kapanahunan, sabi ng prophet, nangyayari na ngayon. It is happening right before you. Nangyayari ito sa inyo ngayon, mga kapatid ko. Kung tinatanggap nyo ang salita ng Diyos sa ating panahon. Amen. Nag-enjoy ba kayo sa mensahe? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Paragraph 321, how many remembers he would when he wrote? So merong sinasabi si Barnabas, sino sa inyo nakakaalala sa sinabi na isulat ni Haywood? Sinearch ko kung sino si Haywood. Tinype ko sa table, Haywood. At 3 beses na binanggit ni Brother Branham ang pangalan na yan. At doon sa unang pagbanggit niya, 1957, ito pa lang si Haywood ay isang kilalang ministro ng Pentecostal. Doktor siya ng denomination, doctorate, may pagka-doctorate. Ibig sabihin, mataas ang kanyang pagka-ministro. At itong si Haywood ay manunulat. Gumagawa siya ng mga tula, mga kapatid. At meron siyang tila ba tula na prophesy. Dahil sa panahon na yon, Pentecostal, papasok, di ba? Nakasagsaga ng Pentecostal, ginamit ng Panginoon ng Pentecostal. Ginamit ng Panginoon ng mga Lutherans, ang mga Wesleyan, nang dumating ang Pentecostal, Pentecostal is good. Sabi pa nga ng prophet, Roman Catholic Church is good. Di ba? Nakakita si Constantine ng krus at nakipag-isa siya kahit paano sa salita. That time, they are good. Pero kalaunan, naging organisasyon sila. Lutheran is good. Dumating ang araw, naging denomination at organisasyon sila. Wesleyan is good. Same thing. Pentecostal is good, 1957. Pentecostal AIDS. Kailan nagsimula ang Bride AIDS? 1963. Mas take note nyo. 1957, 1946 to 1962, Pentecostal AIDS. Nasa Pentecostal age yan. 1963 upward, Bride age. Kaiba na yung pangangaral ng propeta. Tinatalikuran na siya ng mga Pentecostal. Ngayon, itong si Haywood, na isang ministro ng Pentecostal, merong prophesy sa pamamagitan ng tula. Sabi niya, at ginamit ito ng propeta. Ginamit niya ito, sabi niya, it shall be light about the evening time. Merong liwanag sa hating gabi o sa gabi. The path to glory you will surely find. At ginamit ito ng prophet, mga kapatid. At alam natin sa Sikaraya, sabi doon, isang araw,
Hindi araw, hindi gabi, pero magkakaroon ng liwanag sa hating gabi. Alam niyo ba yung prophecy na yon, si Karaya? There will be one day, hindi gabi, hindi araw, pero merong liwanag sa hating gabi. Basahin nga natin, Brother Ochot, si Karaya. Pakitulungan niyo nga ako, mga kapatid. Kung anong version, kasi di naman natin ito matatapos na. Si Karaya. May pupuntuhin lang ako dito. Si Karaya, chapter 14, verse 7. Yeah. Punta tayo. Si Karaya, chapter 14, verse 7. Ito ay hula. At alam niyo po ba, ang hulang ito ay para sa propeta. Para sa mensahe sa ating panahon. Sabi dito, but it shall be one day. Prophecy. But it shall be one day which shall be known to the Lord. Ito ay magiging isang araw na kilala ng Panginoon. Not day nor night. Kaya dito literal. Hindi gabi, hindi araw, hindi gabi. But it shall come to pass that at evening time, it shall be light. At ang sabi ng prophet, ang liwanag na yan ay ang mensahe sa ating panahon. Amen. The message of the hour is the light in the evening time. At kung hindi natin makikita ang liwanag sa hating gabi, hindi natin matatanggap ang mensahe, hindi natin kakainin ang mensahe, ang bukas na aklat, hallelujah, ang kapahayagan sa ating panahon, hindi natin masusumpungan ang daan patungo sa kaluwalhatian. Hindi ka aabot sa pagbubukang liwayway, hindi ka aabot sa pag-uumaga, sa pagsikat ng araw, kung hindi mo makikita ang liwanag ng mensahe sa iyong panahon. At kung nakikita niyo ang liwanag ng mensahe ngayon, isang aklat na bukas. Isang aklat na bukas, binuksan ang 7 selyo. Ipinahayag sa atin ang 7 selyo, ang 7 kapanahunan ng iglesia. Receive it, believe it with all your hearts. Then surely, the path of glory you will surely find. Amen. Amen. Gusto nyo bang makitang sumisikat ang araw? At sino ang araw natin? The S-O-N, the sun, light, capital L, merong S-U-N, sunlight, liwanag lamang ng earth, liwanag ng moon, pero meron tayong S-O-N, the Son of God, na nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. At isang araw, makikita natin siya ng mukhaan. Amen. We will see Him face to face, and we will see His glory. Amen. Pero hindi natin makikita, tinan niya, prenapisay ng isang Pentecostal minister, na kung hindi natin makikita ang liwanag sa hating gabi o sa gabi, hindi natin makikita ang daan patungo sa kaluwalhatian. Kaya ang mensahe sa ating panahon, mga mahal kong kapatid, merong kinalaman sa bukas na aklat. So hindi natin matatapos ito. Tuloy natin ito. 3 minutes before 12. 3:21, 3:22. Sabi dito, yes, the evening promise of the 7 seals of Revelation chapter 10, Malachi 4, Luke 30 and 10. Read Deuteronomy chapter 4 verse 1, verse 4, verse 25 and 26. And see what He said about for this last day. Tingnan nyo, mga mahal kong mga kapatid, ikinonect ni Brother Branham ang Deuteronomy chapter 4, verse 1. At kung ano daw ang nangyari sa panahon yan ni Moses, kung ano meron sa Deuteronomy chapter 4, ay kasing katulad ng panahon nating kinabubuhayan. Kung merong as it was in the days of Noah, as it was in the days of Sodom and Gomorrah, ngayon ang propeta, tila ba sinasabi niya, as it was in the days of Moses. Tingnan niyo kung anong nakasulat sa Deuteronomy sa panahon ni Moses. Si Moses ang nakakita at nakarinig nito. Si Moses ang sumulat nito. At sabi niya,
and see what he said about for the last day. Ikinokonik ni Brother Branham ang mensaheng ito na nakita ni Moses, na isulat ni Moses para sa panahon sa huling mga araw. Anong tinutukoy niya? Ito. This was Moses saying to Israel, paghalin tulad, to keep every word. Don't you add one thing. Moses, that prophet, had been up there in sin, seen that word of God. So parang kagaya daw ito ni Moses na nagsasabi sa Israel, papuntang promised land, na ingatan niyo ang bawat salita at huwag kayong magdadagdag. Kapag hindi natin iningatan ng salita, hindi tayo makakarating sa pangakong lupain. Lahat ng hindi nag-ingat ng salita, nabuwal sa ilang. Ang makakaranas ng mga pangako ng Diyos, pangakong pag-agaw, pangakong bagong langit at bagong lupa, pangakong 1,000 taon na paghahari, ay ang mga anak ng Diyos na nag-iingat at mag-iingat ng kaniyang salita. Amen. 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 Biglang bumigat ulit, Kuya Ryan, mag-iingat pala kami. Huwag kang mag-alala, may katulong kang mag-iingat. Tutulungan ka ng Panginoon para ingatan ang salita, ang binhi na nasa iyo. Amen. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, sampalatayanan mo kanyang salita. Makipag-isa ka sa Kanya. Tiyak, maiingatan mo ang bawat salita. Maingatan mo ang binhi na nasa iyo. Maingatan mo ang buhay na nasa iyo. Sapagkat ang kasama mo, hallelujah, ay si Kristo. Huwag niyong tatangkain na ingatan ang salitang yan na wala si Kristo. Mabibigo kayo. Unahin niyo munang sampalatayanan ng Diyos, ang ating Panginoon. Sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang salita, magpakumbaba, manalangin. Hallelujah. At patuloy na magsumamo sa Diyos. At hayaan ng Panginoon ang tumulong sa inyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, quote number 4, hindi natin ito abutin. Ang quote number 4 natin, manifestations of the Son of God. So, sa Miyerkules na lang ito, dahil ang oras natin ay hindi na po magpapahintulot. So, para alam nyo lang, yung mga quotes tayo, at titingnan pa natin, we've got to influence. Second part natin, andito pa lang. At andito po ang pinakamahalagang bahagi, mga mahal kong kapatid. So may the Lord help us. Ipag-pray nyo po ang ating topic, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ating siyang palakpakan. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Alam ko na binusog tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ng kanyang mga salita. So, inabot lang natin ay kainin ang aklat. Ang quote number 7, ang pinakamahalagang quotes. Bigyan ko na kayo ng trivia sa quote number 7 natin. The Book of Redemption. Ang bukas na aklat ay walang iba, si Jesucristo mismo. He is the Book of Redemption. Symbol lang po ang aklat na yan. Book is a symbol. Open book is a symbol. Pero titingnan natin, ito yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 6. Kausap niya ang mga Hudyo, ang mga Parisi, mga Sadusi, ang kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, maliban na kainin niyo ang laman, ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan sa inyong sarili. Pero ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, merong buhay na walang hanggan. And I pray, and I hope, lahat ng nandito ay nakatalagang kumain ng aklat. Yung iba, hindi nila gugustuhin kainin ito, isusuka nila ito. Ang pait. Di ba yung iba, hindi nila gusto?
Paano namin makakain yan? 72 disciples backslide. Binalingan ng Panginoon yung 12. Kayo, tatalikod din ba? Ano sabi ni Pedro? Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Tayo ngayon, mga mahal kong kapatid, Lord, saan pa kami pupunta? Hindi kami pwedeng lumayo sa iyo, sapagkat ikaw at ako ay iisa. Same light, same feeder, flocks together. Lord, saan man kami pumunta, hindi kami mag-i-enjoy doon, Panginoon. Kasi ang buhay namin ay kagaya ng buhay mo. Saan pa kami pupunta? Lord, walang ibang buhay na kagaya mo. At kung ano, Panginoon, yung buhay mo, ito yung gusto naming maging buhay. Ito yung buhay na nararamdaman ko. Ito yung buhay na ninanasa ko. Nararamdaman mo, nilolong mo, dahil yung buhay na yon nandun na sa iyo. Amen. Hallelujah. Ating minsan pang palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Isang palakpak nga na nakakaunawa sa mensahe na napakinggan natin. Hallelujah. Ini-enjoy ba natin ang pagkain ng agila? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, kahit ako ay namamangha. Di ba, Brother Chad, nung nakaraan napapagod sa mensahe? Well, masasanay ka rin, kapatid. Hindi kasi tayo sanay. Pero ako, mga kapatid, damang-dama ko ang biyaya ng Diyos. Natatawa na lang ako sa sarili ko, mga kapatid, na nagsumikap ako sa aking sarili. Kaya talagang yung kantang The Winds of Faith, do not struggle. Nung pinapakanta ni Pastor Nestor, yung nag-strive tayo, di ba? Tingnan mo nga yung lyrics, Brother Joshua. May strive doon eh. Yun ang talagang tumataginting sa aking pakinig. Yung strive, the word. Yung word na do not struggle. Hanapin mo yung strive. Yung strive, Brad, yung strive muna. Hanapin mo. Yeah. What's the eagle in the sky? He does not struggle. He does not strive. Kamahirap talagang, alam nyo, merong isang manggagawa, kilala natin dati. Minsan, naisip ko din yun eh. Minsan may takot sa puso ko na dumarating na, Lord, ayaw kong matulad sa manggagawang ito at sa church nila. Naging extreme masyado. Ayuno dito, ayuno doon. Lagi silang nag-aayuno. They strive. Lagi silang merong morning devotion. Alas 4 na sa church na. Hindi ko alam kung alam nyo kung sino ito. At dahil sa sobrang devotion nila at pag-aayuno, meron nang nakikitang mga anghel. At meron ng mga anghel, nakakausap na nila ang Panginoon. Pero dumating yung araw, mahirap pala yung sariling pagsusumikap, mga kapatid. Biyaya lang talaga ng Diyos. Bagamat hindi masama ang pag-aayuno, ang devotion. Pero kung gagawin lang natin yan sa ating sarili, mabibigo tayo. Pero ang agila kakaiba. Kay Clemente, kapag agila ka, hindi mo problemang magpalahibo ng agila. Kusa yan nalilitaw. Kusa yan na talagang makikita. At isang araw, lilipad tayong magkakasama. Amen. Awitin nga natin yan, mga kapatid, bago tayo mag-pray ng maikli. Sabi ng propeta, ang pagkain natin ay pagkain ng agila. Amen. Hallelujah. There are two roads. There are two roads you may take. One by side. Sabi ng ating kapatid, Father Jeric, living by faith. Living in faith. Piliin natin ang pananampalataya. Piliin natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. What you believe. Kung ano ang kinakain natin, yun ang magiging tayo.
Set your wings. Set your wings to the wings of faith. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, mga kapatid? Ipakita natin sa Panginoon na agree tayo sa Kanya. Yes, Lord. Ito ang aming nais, Panginoon. Ito ang aming nais na maranasan, Lord. Mangyari na ako, Panginoon. Amen. Set your wings to the wings of faith. Verse 2, awitin natin. What's your need? What's your cry? What's your mountain? Much too high. Speak the word of God. Speak the word, and by and by, and by and by. Verse 3, sunod natin. It will move for you. Watch the eagle. Watch the eagle. Yes, Lord. In the sky, He does not struggle. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Hindi natin kinakailangan mag-struggle, mag-strive, mga kapatid. Just believe the word. Believe the message. Accept the message of the hour. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Set your wings. Set your wings. Amen, Lord. To the wings of faith. You can fly. Sa ayaw at sa gusto mo. Lilipad ka. Ahangat ka, kapatid. Pagpatuloy ka lang. Sumasampalataya. Pagpatuloy ka lang. Pagpatuloy lang tayo. Amen. For the last time, set your wings. Yes, Lord. Help us, Lord. Set your wings. Amen. To the wings of faith. Amen, Lord. You can fly. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Set your wings to the winds of faith. Amen, O Lord. Amen, O Lord. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Sa lahat ng ating napakinggan sa araw na ito, mga kapatid, mula kanina, tapusin natin ng salitang Amen. 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 Hallelujah. Tayo manalangin, mga kapatid. Lord, maraming salamat sa mga salita mo. Napakayaman ng iyong salita, Panginoon. Napakasagana. Salamat sa mensahe, Lord. Salamat sa pagkain ng agila na ipinadala mo sa amin para aming pagsaluhan. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Thank you for your grace, Lord. Thank you for everything. Higit sa lahat, salamat sa iyo at sa buhay na ipinagkaloob mo na sa amin bago pa itag ang sanglibutan. We thank you, Lord. We praise you. We give you thanks. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo. Sa iyo lamang at inihiling sa ibong dakila at banal na pangalan aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Isang malakas na malakpak sa ating Panginoon.